Magandang gabi po sa ating mga giliw na taga-subaybay. Miyerkules pong muli, ika-20 ng Mayo sa taong 2015. Kaya't muli pong sumasahing papawid ang programang ito upang maghatid ng mahuling kaganapan sa mga paaralan sa buong sangay ng kabanatuan at upang tumalakay ng mga usaping may kaugnayan sa mga programa ng kagawaran ng edukasyon. Ako po si Alan David Valdez. Sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent, Dr. Rod Rason, ako naman po si Jane Valderrama. Makakasama po ninyo muli kami sa isa na namang edisyon ng palatuntunang DepEd Hour. Sa ating panel discussion segment ay panauhin natin sa ating talakayan ang ilan sa mga ipinagmamalaki ng sangay ng kabanatuan sa larangan ng palakasan. Ang mga atleta pong ito ay medalist sa katatapos na 2015 Palarong Pambansa na ginanap sa Tagum City sa Mindanao nitong nakaraang Mayo at 3 hanggang 9. Sa ating terituruan ay tatampok natin ang ikatlong module sa araling Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan o EPP para sa Season 4. Sa module po ito ay makakasama pa rin natin bilang teacher presenter si Ginoong Noel Villamar ng Cabanatuan East Central School na tatalakay sa agrikulturang pang-elementarya. At para makapili na po natin ang ating pong mga piling panauhin ngayong gabi, tunghayan na po natin ang ulo ng mga balita. "11 literacy volunteers ikinontrata ng alternative learning system." Paglulunsad ng 2015 Brigada Eskwela sa Sangay sinimulan sa Lazaro Francisco Elementary School at tinapos sa Camtino National High School. Iba't ibang sektor ng lungsod nakilahok sa Brigada Eskwela 2015 ng San Josef National High School. Partnership ng Camtino Elementary School at Camtino National High School pinaigting Best Implementer ng Brigada Eskwela Target Sungkitin. Salitang tayo naging matingkad sa kick-off ceremony ng Brigada Eskwela sa Camtino National High School. Senior High School Implementation Plan nirepaso. Sa detalye natin mga balita, ikinontrata kamakailan ng Alternative Learning System ang 11 literacy volunteers na tutulong sa pagbibigay ng edukasyon sa mga out-of-school youths and adults sa lungsod. Ang 11 literacy volunteers ay sina Jonalyn Carion, Rachel Lagman, Melma Jean Santos, Romel Ortaleza, Sheila Urmatan, Marisbel De Luna, Yolanda Tabahonda, Jennifer Rapir, Emily Villas, Maria Belinda Abiertas at Sunny Bernabe. Nakakontrata ang mga nabanggit na literacy volunteers sa DepEd sa loob ng 3 buwan na nagsimula ngayong Mayo. Tatanggap ng 7,500 ang bawat literacy volunteer na may breakdown na 5,000 para sa honorarium, 2,000 para sa travel expenses at 5,000 para sa instructional materials. Humigit kumulang sa 450 out-of-school youths and adults ang tinuturuan ngayon ng mga literacy volunteers na ito na posible pang tumaas dahil hindi pa lumalabas ang resulta ng accreditation and equivalency test na ibinigay noong Disyembre 7 ng nakaraang taon. Nang tanungin ng taga-Masid Pansangay ng ALS na si Dr. Josie Palyok kung bakit posible pang lumaki ang bilang, sinabi yan na madaragdagan ito nang hindi papasa sa accreditation and equivalency test noong Disyembre. Kasabay rin itinatag ang 8 ALS Learning Centers na pinagdadausan ng klase na matatagpuan sa Barangay Komunal, Kalikid Norte, Bacod Bayan, Lourdes, San Josef Norte, Bantug, Obrero at Pamaldan. Samantala, nagtipon-tipon ng mga kinatawan ng lahat ng pampublikong paaralan sa Sangay nitong nakaraang Lunes, ganap na ika-7 ng umaga para sa simula ng paglulunsad ng 2015 Brigada Eskwela. Nagmistulang parada ng mga sasakyan na may nakakabit na Brigada Eskwela streamer ang nagtungo sa Camtino National High School kung saan isinagawa ang paglulunsad ng gawain sa pamamagitan ng isang palatuntunan. Sa maikling mensahe ni Superintendent Roda Razon, pinasalamatan niya ang lahat ng stakeholders na nakiisa para maisakatuparan ang tema ng 2015 Brigada Eskwela na tayo para sa kalikasan o kalinisan, kaligtasan at kahandaan ng ating mga paaralan. So,
isa po ito, nais kong pasalamatan muli ang lahat ng kaisa natin sa pagdaraos ng ating Brigada Eskwela, hindi lamang ngayong kick-off ceremony, kung hindi sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ang Brigada Eskwela po ay hindi na lamang ginagawa sa loob lamang ng isang linggo bago ang pasukan. Ang Brigada Eskwela po, ang tawag natin ay Brigada Eskwela Plus. Ibig sabihin, buong taon ay pwede nating gawin ang Brigada Eskwela. Kasama rin sa dumalo sa opening program si Konsehal John Del Rosario na kumatawan sa punong lungsod. Sa maikling mensahe ng konsehal, binigyang din niya ang kahalagahan ng paaralan sa lipunan. Ginawa niyang batayan ang aklat ni Dr. Jose Rizal na No Limit Tangere. Pakinggan natin ang pahayag ng Konsehal Del Rosario. Sa kabanata o chapter 32 ng NOLI ay isiwalat niya ito. Ang paaralan ang siyang pundasyon ng lipunan. Ang paaralan ang isang aklat na pinasusulatan ng kinabukasan ng bayan. Ipakita ninyo sa amin ang paaralan ng isang bayan at sabihin namin sa iyo kung ano ang bayan ito. Nilahukan ng mga individual mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ang Brigada Eskwela 2015 ng San Josep National High School na sinimulan matapos ang kick-off ceremony na ginanap sa Camtinio National High School nitong Mayo 18 na magpapatuloy hanggang sa pasukan sa Hunyo. Bilang paghahanda sa nalapit na pasukan, ayon kay Ginang Leonora de Jesus, punong guro ng paaralan, ninanais ng paaralan na sundin ang tema ng Brigada Eskwela na makamtan ng 3K na kalinisan, kaligtasan at kahandaan. Pinangunahan ang paglilinis sa mga silid-aralan at maging ng paligid nito, hindi lamang ng mga guro, mag-aaral at magulang, ngunit maging ng mga local government units. Sa unang 3 araw pa lamang ng Brigada Eskwela ay nakibahagi na sa paglilinis, pagpipintura at maging pagtatanim ng mga halaman ang board member ng 3 distrito ng Lalawigan na si Kagalang-galang Janero Mercado, na pinangunahan ang grupo ng mga miyembro ng Boy Scout of the Philippines Cabanatuan City Chapter. Samantala, ang mga konsehal ng bayan na sina Konsehal Ariel Severino at Konsehal L. Hoson o EJ Hoson ay nakibahagi rin sa mga gawain ng paaralan. Ang samahan naman ng Kiwanis Club ay pinangunahan ni Konsehal Give Kaling na nagsisilbing Lieutenant Governor ng grupo. Hindi naman nagpahuli ang mga kapitan na iba't ibang barangay ng Cabanatuan na nagpaabot rin ng kanilang pagtulong sa pamamagitan ng paglilinis at maging ng pagpipintura. Upang siguraduhin naman ang bawat aspeto ng mga seguridad ng paaralan, ininspeksyon na ng mga kawani ng CELCOR ang mga electric wirings ng paaralan sa panguna ni Engineer Leonardo Apan, Chief of Technical Services Department, samantalang siniguro ng Bureau of Fire Protection and Fire Safety sa panguna ni FO2 Jonah Pangilinan at ang building inspection ay sinagawa naman ng DPWH. Naging malaking tulong din ang mga presensya ng mga miyembro ng Army sa panguna ng kanilang team leader na si PFC Dennis Malinaban at ng Philippine National Police na pinangunahan ni PO3 Paul Aquino. Bukod pa rito, dagsari ng tulong na nagmumula sa mga pribadong individual, alumni ng paaralan at mga universidad na nagbahagi ng pinansyal na tulong maging mga materyales tulad ng mga pintura at gamit panglinis. Ayon kay Ginang De Jesus, ang walang sawang suporta ng mga individual mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ay malaking tulong upang makamit ang tema ng brigada na kalinisan ng paaralan, kaligtasan ng bawat isa at ang kahandaan na magsisimula ang panibagong taon ng pag-aaral. Sa iba pang mga balita, pinaigting ang pagkakaisa ng Camtinio Elementary School at Camtinio National High School ngayong taon na nakasentro sa layuning manalo bilang Regional Best Brigada Eskwela Implementer. Inadapt at naghandog ng mga tulong ang Camtinio National High School sa Camtinio Elementary School bilang simula ng pinalalim nitong ugnayan. Bukod sa 10,000 pisong tulong pinansyal, nagbigay rin ang Camtinio National High School ng mga libreng ticket sa kanilang Zumba Run na kung saan ang halagang may pagbibili ay direktang mapupunta sa kaban ng Camtinio Elementary School na siya namang gugugulin nito sa pagsasaayos pa ng paaralan. Matatandaang nakamit lamang ng Camtinio National High School ang pangalawang pwesto sa regional level sapagkat bigong makapag-adapt ito ng paaralang elementarya na nagpatindi pa sana sa bentahe ng Camtinio National High School sa paligsahan. Ayon sa punong guro ng Camtinio National High School na si Dr. Mary Jane Pascual Santos sa kanyang pagbisita sa Camtinio Elementary School,
Hindi lamang layunin ng ugnayan ng dalawang paaralan ang manalo sa paligsahan, kundi upang higit na makapagbuti rin ang learning environment ng mga mag-aaral. Kailangan din ayon pa rin kay Dr. Santos na maging performing school ang inadapt nilang paaralan upang maging malakas ang bentahe ng kanilang paaralan sa paligsahan. Buong pwersa naman ang ginugugol ng Camtin Elementary School upang makamit ang pagiging Best Brigada Eskwela Implementer. Sa kaugnay na balita, naging matunog ang salitang tayo sa nakaraang kick-off ceremony ng Brigada Eskwela na nagbigay daan din upang muli ikampanya ng mga opisyales ng sangay ang K-12 curriculum. Nagsilbing tagapagsalita pabor sa implementasyon ng K-12 curriculum si General Federated PTA President Dima Poro Mandangan na nagsabing malaki ang magagawa ng K-12 upang higit na mabawasan ang unemployment sa bansa. Hinikayat din ni Dima Poro ang bawat participants ng ginanap na kick-off ceremony na tumayo para sa K-12 curriculum. Samantalang muling hinikayat ni Dr. Wilfredo Sison ang bawat isa na i-promote ang K-12 curriculum. Ayon sa kanya, handang-handa ang Cabanatuan City, DepEd Cabanatuan City para sa pagsasakatuparan ng K-12 curriculum. Maging ang Cabanatuan City Government ay pinatunayan din ni Dr. Sison na handa para sa K-12 curriculum. Sa kaugnay na balita, ipinesenta ng mga public secondary school principals ang kanilang senior high school implementation plans kay Schools Division Superintendent Dr. Roda Razon upang ripasuhin ang mga ito kahapon sa Camtinio National High School. Iniulat ng mga punong guro sa pamamagitan ng slide presentations ang kasalukuyang kahandaan at mga pangangailangan sa kanilang paaralan para sa opisyal na paglulunsad ng senior high school sa susunod na taong panuruan 2015-2016. Tampok sa kanilang ulat ang mga datos batay sa huli nilang mga survey, pakikipanayam at mapping sa kanilang feeder barangays. Kasangkot dito ang mga bilang ng mga mag-aaral na pumipili ng mga gusto nilang tracks para sa senior high school, bilang ng mga gurong may kahandaang magturo ng mga senior high school subjects, mga pangangailangang pansuporta ng paaralan gaya ng mga silid-aralan, silid-sanayan at mga learning and teaching materials. Ayon kay Dr. Wilfredo Sison na siyang Chief ng Schools Governance and Operations Division, muling niribisa ang mga implementation plans para sa senior high school dahil sa pinal na 60-40% ratio na pagkuha ng mga public at private secondary school sa mga batang papasok sa senior high school sa isang taon. Matatandaang nagpalabas itong nagdaang Marso ng direktiba ang Regional Office na 100% aakuhin ang pagkuha ng mga public secondary schools sa lahat ng mga papasok na grade 11 sa June 2016. Nagbigay linaw at komento rin si Dr. Razon sa bawat implementation plan batay sa mga huling polisiya at panuntunan mula sa DepEd Central at Regional Offices para sa senior high school implementation. Katuwang ni Dr. Razon na sa pagrepaso sa mga implementation plans, sina Dr. Wilfredo Sison, Chief ng Schools Governance and Operations Division, at Dr. Priscilla Sanchez, Chief ng Education o Chief ng Curriculum Implementation Division. Nakinig at nagbigay rin ng reaksyon sa implementation plans ang mga naroong education program supervisors at mga district supervisors. Iniutos din ni Dr. Razon na magsagawa ng mga mas pinasiglang awareness at information campaign ang bawat mataas na paaralan upang mabatid at lubos na maunawaan ng mga magulang at mag-aaral ang sistema ng senior high school. Ginanap sa Camtinio National High School ang pagrepaso sa mga senior high school implementation plans bilang pagsamantala sa okasyon ng kick-off ng Brigada Eskwela 2015 ng mga paaralang lungsod. At yan po ang mga balita sa edisyong ito ng DepEd Hour. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala para sa teleturuan.